Minsan, sadyang meron tayong mga kwentong kinikimkim dahil sa takot na mapagtawanan o maisip na meron kang sira sa ulo. At minsan, kailangan lang natin mailabas itong mga kwento at maibahagi sa madla para makatulong sa tinatago mong sekreto. Ngayong gabi, ang ating guest ay may mga kwentong nais niyang ibahagi. Mga kwentong nakatagot, nakalimutan na. Mga kwentong engkanto, paghiwalay ng diwa sa katawan. At syempre, may kwentong aswang. Enjoy. So tonight, ang ating guest, malamang narinig niyo na siya from a short extra sa episode ni Miss Chicky, the Spirit Questor. So ang guest natin tonight si Scout kasi meron pa siya mga kwento sa atin na mabibigay. Good evening, Scout. Thank you. Hi, Drek. Okay. Nice to be back. Ayun. So Scout, I think na-email mo sa akin before, yung may description ka, may experience ka na yung description mo sa mga sa nakita mong parang hindi ko ma-classify. Theory ko it is an engkanto or let's say tuwatha de danan parang ganon. Parang may description ka na parang may nakita kang entities by the window na nilipad na hangin parang ganon. Baka let's start with that and then we can segue to your other experiences. Oh, sure. Okay. So this happened when probably I was around 5 or 6. So backgrounder lang, no. Lumaki ako sa norte. So won't say the province or won't say the entire exact town, pero sa norte ako lumaki. Tanda ko, tanghali yun eh. Pababa ako ng hagdan kasi yung bahay namin split level eh. So may hagdan na bato na pula. Tapos yung bahay namin split level, very old. Tapos parang 4 steps lang siya. So I was bounding down the stairs. Tapos pagdating ko dun sa bottom, parang alam mo yung nagkaroon ako ng compulsion na tumingin ka sa kaliwa mo. So pag pihit ng ulo kong ganyan, nakita ko doon sa screen door namin, na dun sa may veranda namin, merong babae na nakatayo, facing doon sa direction opposite kung saan ako nakaharap. So para kaming, alam mo yun. So nakatingin siya sa may area, sa direction ng garden namin. Nakahawak yung right hand niya doon sa parang railing, doon sa veranda namin. Parang physically bound. I mean, naki-interact siya with physical object. It seemed like. Yes. Tapos parang, it seemed like she was so graceful. Like she was standing on tiptoes. And, pero parang wala siyang impact doon sa ground. Alam mo yun, parang very light and very, like she's there, but she's not there. It's so weird. Parang, so yun, andun siya, this very tall creature, and naka-dress siya ng white, but para siyang, sorry for the big word, parang diaphanous. Very sheer yung material. Okay. Na parang hinihipan very gently ng hangin. Tapos yung hair niya, hindi blonde, mahaba, flowing as well, pero parang platinum. Okay. That's the closest thing that I can describe her hair. Mahaba. Tapos I can see na, kasi hindi siya humarap sa akin yung side lang ng face, buti na lang hindi humarap, hindi ko matatakot ako. So parang nakita, parang happy naman siya, parang nakatingin lang siya sa kawalan, ganyan. Tapos parang naalala ko, it felt to me na parang she was being carried by the wind, but at the same time, everything was so still. So yung mga tree, may mga puno-puno kasi kami dun sa veranda na hindi naman matangkad. Pero tapos parang naalala ko, hindi gumagalaw yung puno. Tapos parang, alam mo yung parang may dumaan na ulap, direct. Yung medyo dumilim ng konti. Parang ganon. So alam mo yun, it's like she was being carried by the wind. There's like a gentle breeze that was sort of like
flowing in her hair and then on her dress, and then but at the same time everything was still and quiet. So that lasted for about 3 to 5 seconds, I don't know, but as soon as I blinked, nawala na siya and then Oo. maliwanag na ulit. Yun yung naalala ko. Anong facial features na naalala mo? Matangos yung ilong pero Okay. not in a human way. Okay. Alam mo Okay. yun, hindi yung tsura niya talaga, maganda siya, yun na yun, maganda, maliit yung mukha, ganyan. Pero tas matangkad siya. Pero hindi worldly yung, wala pa akong nakitang, siguro the closest na nga yung nasabi ko sa'yo noon before, no, na parang the closest is parang yung si Galadriel Oo. sa Lord of the, or sila, basta sila doon, parang Oo. ganun. Pero Oo. hindi ma-capture pa rin kasi hindi nga siya humanly, alam mo yun? Yung features hindi talaga. Oo. Yeah. Pero ang ganda niya, yun lang masabi ko. Oo. Wala akong na-feel na fear, no, at the time. Which is funny kasi I was 5, 6, no? Wala naman, kailan ko lang naman ba nalaman yung Lord of the Rings, medyo parang, Yes, oo nga. so Kailan mo wala nga ba akong concept nalaman? ng ganun. Parang Kailan? 9, Okay. 20. Wow. Alam mo yun? Oo. So, I mean, taga-probinsya ako, malay ko ba dyan, di Oo. ba? So, yun. ang sobrang interesting lang kasi recently nga nag-research ako about Tuatha De Danann. Na naging so parang technically sila naging she. So parang for some reason hindi ko alam kung binasa mo to. Pero nagka-war, whatever, so na-force sila mag-go underground. Yun ang sa mythology na-force sila mag-underground. Tapos nung nag-underground na sila, doon na sila tinawag na she. Tapos, so sila yung she. Tapos yung description sa kanila is parang hinahangin sila. Parang with the wind sila. Exactly. Ayun, Diba? dagdag ko pala. Hindi ko idagdag dun sa kwento ko. Sige, go. No? So, Dagdag ko lang yun. to. Oo. So, fast forward many decades later, yun nga, nagbakasyon kami abroad, no? Pumunta kami ng UK. And then, ayan, just shopping for books, ganyan. Tapos, may nabili akong book, no? I forget the name of the book, but it was written by a witch, a self-proclaimed witch. And she was describing her experiences. It's a collection of essays about her being a witch. If I remember the title, I'll let you know, but it's a very good book, actually. One of the better books out there about these sort of things. Tapos yun nga, dinidescribe niya yung experience niya seeing fairies, no? The fae in Scotland. And yun nga yung description nga, yung sinabi mong word na parang they who are being carried by the wind. Yun yung sabi niya. And nag-click talaga sa akin. I was reading it on the train and then oh my God, this is exactly the description of what I saw. Parang dinadala ng hangin. Yes, oo. So alam mo yun, parang many decades later, tapos parang everything just, wow, ang galing lang. Yun, naalala ko lang. Tsaka yung description mo, yung physical, hindi ba physical, pero yung facial features nga, iba. Na parang biringa. Actually, parang biringa nun eh. Ganun ba? Kasi kung maalala mo, may episode kami, ang pangalan is Ang Albularyo. Nakapasok siya sa Biringan, sa kwento niya. And yung description niya, parang ganyan. Hindi ko lang kung maalala mo, pero parang ganyan. Matatangkad sila, parang yung bata sa kanila hanggang waist lang yun siya. Tapos ganun yung features, sharp features. Oo. Yung parang flowy, oo. Yeah, I wonder kung sino pa out there may similar experiences. Yun nga eh. Oo. Kasi parang bukod sa kanya, napakinggan ko yung podcast niya eh. Parang wala pa akong nami-meet na. Wala pa. Kaya nag-stick sa akin yung kwento mo, yung sa email mo na kinuwento nga na yan. Kasi first ko marinig yan na parang, parang nga siya sa description sa Tuatha, di ba? Parang ganun. Yeah. Na hinangin sila. Parang, meron pa eh. Nakalimutan ko na may nagkwento either, again, offline lang to, either sa chat to or sa email, na may ganun. Meron isa pa. I forget kung sino. Pasensya na. Oo. So, okay. So, nag-skip na tayo sa ibang parts ng usual questions ko. Pero, so, at what age mo na-realize na parang, okay, may perceived, may something different. 3, 4. Ha? Okay. Aga. Oo. Tanda ko, nung bata ako, I think ang pinaka-earliest memory ko na merong something off is
yung hindi ako makatulog sa gabi. Ako yung type ng bata na yun nga, tossing and turning, ganyan. Hindi ko alam kung bakit, parang hindi ko alam kung bakit. Tapos naalala ko one time, kasi yung bahay namin sobrang dilapidated, alam mo yun? Hindi Mm, naman mm. kami mayaman. So, alam mo yun, lalo na nung time na yun ano, ngayon Mm, siyempre medyo comfortable na yung family ko, pero that time talagang alam mo yun, yung house namin sobrang magigiba eh. So mm. anyway, yeah, so hindi nga ako makatulog 'no, succession of nights na gano'n. Tapos meron nga kasi kaming parang bintana na na may screen and then yung glass frosted. Pero beyond that, may puno kami ng saging sa probinsya. Tapos parang naalala ko, yun nga parang siguro maliwanag yung buwan at the time 'no, nakikita ko yung parang sumasayaw yung mga dahon ng puno ng saging. And to me, I was scared by it because it looked like a man. Which I don't know naman kasi medyo elevated naman yung bahay namin. So kung may tao dun, hindi naman aabot dun sa bintana. So alam mo yun? So parang nakikita ko yun 'pag maliwanag yung buwan na ano yung ilaw sa labas and then pero yun nga, yung beyond that, ano, farm. Okey. So hindi ko alam kung ano yun, 'di ba? So yun, naalala ko sinabi ko yun sa dad ko ta's pinutol niya. Pinaputol niya or pinutol niya Talaga? personally. Yeah, yung puno ng saging. Tapos yun, so after nun, ano pa ba yung mga na-experience ko, um, yung nakita ko nga, yung babae na maganda, Mm. tapos yung nakita ko na yung electric fan namin habang nanonood kami ng kapatid ko ng Itbulaga ng tanghali, gano'n na naman nagkaroon ako ng urge na parang ipihit mo Tumingin. yung ulo mo, tumingin ka sa kaliwa. Oo, Pagkita ko dun sa electric fan namin, alam mo yung pindutan, oo. nagpipindot mag-isa, Oo. gano'n siya, oh. Gano'n kabilis? Siyempre Gano'n? oo, Oo, direct talagang parang may nagta-typewriter doon sa oo. 1, 2, 3, 4. Oo, oo. So, alam mo yun, sigaw talaga akong ganyan, sabi ko, takbo kami sa baba. Pero yun man, tinatanong ko yung kapatid ko parang I don't know when I asked him about it, matanda na kami. Sabi niya, "Alala ko lang sumigaw ka, so natakot din ako kaya kami sumama sa baba." Hindi daw niya ata nakita. Pero ako nakita ko talaga na yun nga, gumagalaw mag-isa yung pindutan. Tapos, meron din akong experience nung bata ako na parang, yun nightmares, parang doon daw sa bahay namin kasi yung mom ko dati alam mo naman mga batang wag nang sasabihin yung decade, pero yun Oo. nga 'di ba nung araw iniiwan ka lang ng magulang Yes, mo sa yes. bahay Oo, niyo, oo, oo. mag-e-errands, ila-lock lang yung Oo, ano. oo. So, nananaginip ako na parang, kasama ko daw yung baby brother ko at the time ano, tapos parang dun daw sa house namin parang may mga mahilig kasi yung mama ko sa Italian zombie movies, eh. Okey. So, napanaginipan ko yung parang may mga kamay daw na lumalabas doon sa board ng Oo, floor, ta's oo, oo. kukunin daw yung kapatid ko, ganyan. So, may mga gano'n akong nightmares. Tapos, naalala ko na yung mga kahulan ng aso sa street namin Mm. na would happen every night consistently for several Wow! years. Yes, Oo. that as soon May as oras? mag yes, yes, yes. Thereabouts 10 to 12, magsisimula na 'yan. Eh, yun nga patay 'di ba dahil hindi nga ako makatulog na Oo, bata sa oo. gabi 'di ba. So, alam mo yun talagang I hated it kasi talagang, oh my God, yung mga aso talaga sa buong streets rinig mo nagkakahulan yung hindi lang Nagsasagutan. kahulan, Oo, no, hindi nagsasagutan. lang howl, yung nag-aawat talaga Yes. sila. Oo, oo. And siyempre sa taga-norte kami 'no, so ang paniniwala at ang kwento sa amin nung matatanda, ang tatay ko in particular is that may nakikita daw kasi yung mga aso 'pag gano'n. So parang ang ano pa nga, ang superstition daw 'pag kinuha mo daw yung muta nung aso, Mm, tapos ilagay mo makikita daw mo. sa mata mo, makikita mo rin. Mm. So parang, oh my God, every night direct yun, every night. So, ano yung Minsan nakikita? kung ano yung nakikita nila, siguro mumu, kaluluwa Okey, siguro, oo. okey. Akala ko yung So, lumilipad, eh. wag na, hindi ko alam. Hindi yata so yun, nakikita niyang gano'n. So,
Gabi-gabi yun, direct, for many years. For many years, gabi-gabi. May alala pa ako minsan. Doon sa veranda kung saan ko nakita yung babae. Mm. Minsan tumatambay kami ng parents ko doon kasi naglagay sila ng garden set. Oo. So, kwentuhan, kasama yung dog namin. Tapos, naabutan kami nung nagkakahula na gano'n. Alam mo yung umakap na lang talaga ako sa tatay Oo, ko. oo. Sa sobrang takot, tas tahimik kami. Inintay naming matapos yun. Parang hindi ko rin naman alam kung ba't hindi kami nagpasukan sa Oo. loob. Pero parang, parang we felt compelled to stay there and Yes, wait yes. until Oo. it passes. So, yun, gano'n, yun nangyari. Tapos, I remember my dad, and I think andun din ako, yung dog namin, it would bark at something that it sees doon sa pader. Sumampa siya doon sa table, tapos tinitignan niya yung pader, tumatahol siya. Eh, wala namang butike, wala naman tinignan ng dad ko, wala naman. Tapos yun, tapos yung kahulan na yun, naalala ko, tumigil lang siya nung namatay na yung neighbor namin sa tapat. Ah, Yeah. ano kinamatay? Sorry. Naalala mo? Hindi, baka hindi na. Oo. Old age, tapos nagkaroon ata siya ng pneumonia, no? So old age, tapos dinala sa hospital, pneumonia, then nag-recover, inuwi, tapos dahil superstitious nga yung mga tao sa amin, nagtawag ng albularyo, tapos pinausukan, if I remember correctly. And then syempre, di ba, medyo weakened state pa siya kasi gagagaling lang yan ng ospital, and then the old lady died. Tapos naalala ko yung wake niya, yung tahulan, yung frequency nag-increase. Oo, like for example, parang napapaaga siya, yung dating 12 or 10 or 12 naging 6 na. Tapos in a day, dumami siya ng dumami until nailibing na siya, and then 40 days, then wala na. It stopped. And for the first time in a long time, tahimik na dun sa street. Oo. Pero tanda ko kasi parang essentially iniwan na nila yung bahay, dahil naglipatan na sila sa ibang part sa norte, yung family niya. Pauwi ako galing sa bahay ng kalaro ko, and then wala na, madilim na yung bahay nila, no? Ito na naman si pihit ng ulo. Mm. Mm. Tumingin ka naman ngayon sa kanan mo, pagkita kong ganyan, no? Yung screen door nila, bumukas mag-isa. Tapos, open and Oo. somebody like opened it and slammed it shut. Oo. Pero yung Yes. main door nakasara, nakalock. Oo. Ayun, pasok na lang ako ng bahay. Okay, bye-bye. Kakaiba yung intuition mo, ah. Kakaiba yung Oo, intuition ayoko mo. na. Parang gusto niya matakot ka. Uy, tingin ka dito, mayroong mangyayari dito. Oo, kaya pag may mga ganun ako, no, don't look. Hindi na. Natuto ka na, Oo. natuto ka na. Oo, oo. Okay. Ngayon na, syempre may alam na tayo ng konti. Yung, syempre curious ka rin. Pag may salamin sa harap ko, hindi ako titingin sa likod. Basta, hugas lang ako ng kamay, bahala ka dyan. Ito, aaminin ko. Feeling ko, Mm. although aminado ko manhid, pero talagang, ganyan, tinatry ko naman. I mean, I'm trying to conquer my fears. Pero kunyari, bababa, nasa second floor yung kwarto namin. Bababa ako, kuha ang tubig or something. Hindi ko bubuksan ng Oo. ilaw. Pero, nakatingin ako sa phone ko. So kung may Okay, kumaluskos okay. dyan, kung may ano, ay bahala kayo. Oo, bahala kayo Hindi dyan. ako Oo, ganun na titingin. lang, Oo, direct. ganun. So parang talagang ignorance talaga. Ignorance is bliss. Sa totoo lang. Oo. So yun, ganun ang experiences ko growing up. I'm pretty sure there's other things, pero yun nga, from the top of my head, yun yung mga naalala kong, wait, there's one more. Sleep paralysis. So ito, so yun, yun mo yun, bata ako talaga nun. I was a child. And then, syempre, preteen, teen, di ba? Medyo very tumultuous yan developmentally, di ba? So, I think maybe 11 or 12, naalala ko, yung siesta, di ba? Yes, yes. Hindi ako makagalaw. Hindi ako Mm-mm. makagalaw. Mm-mm. Parang, shit, what's going on? Tapos nakita ko, may parang mist na hovering above me kasi nakahigi ako sa kama, Mist. no? As in mist. Oo. Yeah, mist that sort of had the shape of a woman. And I mean, and then right then and there, I was thinking, is this the same? I mean, this is like many years later, no, Yes. from Oo. when I saw that. It didn't feel like the lady that I saw. So, feel ko parang, oh my God, iba to. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, hindi ako makagalaw. Pababa siya ng pababa sa akin. Sabi ko, oh my God, mapoposes ba ako? Naisip ko yun, no? As a
at a very young age. And then until nawala siya. Dark ba yung mist? Or, No, very white, okay. fine, wispy sort of thing. Yun. And then, nung teenager na ako, dun tumindi yung sleep paralysis na meron parang OBE, parang out of body Okay. experience. Mm-mm. Pero hindi siya natutuloy yung sa point na hihiwalay ako sa katawan ko. Yes. Anong, up to one point lang? Anong, I saw myself get up, rise up from up until the waist. Like Okay. sat up on my Oo. bed. Oo. Paano ba siya nag-start? Yun, I felt very sensitive. Siguro 13, 14 to eh. Okay. Parang nag-iba, may nag-shift eh. Siyempre, siguro, alam mo yun, Yes. hormones, Yes. diba? Crush, mga ganyan. Mm-mm. Magulo ka. Tapos, yun, naaalala ko lang, parang nagsabit ata ako ng mga rosary sa kwarto ko eh. Kasi lumipat na kami ng bahay. So, ibang Okay. bahay na to. Oo, And oo. I finally had, dati kasi common room kami Yes, natutulog, ano. So, Oo. ito may room na ako sarili. And I was so scared because my room was like on 2 walls was just windows, no? Okay. Na malalaki. Na thankfully frosted yung glass. Pero at the Okay. same time, Okay. ayoko pa rin. Yes, Mainit oo. eh. So, Oo. kailangan magbukas. Pero Magbukas ng talagang, konti. Oo. I insisted on closing it. Kasi natatakot nga ako. May nafe-feel akong kakaiba. So, alam ko, nagsabit talaga ako ng rosary at one point. Tapos, yun nga, basta I would sleep with headphones on. Wow. Makikinig talaga ako ng music kasi parang feeling ko natatawa ako pag nung napanood ko yung Stranger Things Oo. na meron siyang ganun. Kasi parang it feels that way. Tawan-tawa ako. Oh my God, parang na-capture yung feeling ko at the time. Kasi parang feeling ko pag makakatulog ako, ayan na, mag-start na. Tapos walang tugtog, hindi ako distracted. Mag-start na it will start from your feet eh. Tapos paakyat. Tapos Yung sensation. yung sensation ng pins and needles. Yes, Tapos yung kamay mo parang nangangatal. Pero at the same time, alam mo na hindi ito ordinaryong thing eh. Kasi nakikita ko yun. So I was lying on bed, ano. Yung tingin, parang doon ano tawag doon yung sa Stranger Things, yung underside? What do you call that? Yung upside down. Upside down. Correct. Thank you. Oo. Parang ganun siya. Kasi, Dark. As in yun, ganun rin daw sa ano movie yun? May isa pang horror movie na ganun rin daw. Parang dark siya na makulob. Ganun ba? So sa akin, so yan na, no, gabi, tapos nangyayari na siya, and then it's like I'm seeing my room. It's the same room, but then it's not the same room. Like pagtingin ko dun sa electric fan, alam ko buhay yung electric fan, buhay yung mga shadows na nakakast sa wall. Tapos, ganun yung feeling. And yun nga, takot na takot ka lang. Tapos pinitigilan ko talaga yung sarili kong... Kasi parang feeling ko hihiwalay eh. Then yun nga, nakita ko, at one point, in one of those nights na na-experience ko yun, nakita ko talaga yung sarili ko na umangat ako. Up to the waist. And then, wait, up to the POV waist. mo is nakahiga ka? Yes, pero alam ko, nakikita ko yung nakahiga. Alam mo yun? Yes. So parang, pero nakita ko yung sarili kong nag-lift. Yes, oo. Hanggang sa bewang. And then, sabi ko, no. And then, Yes. pinigilan ko. Then, nagising na ako. Tapos, ito yung isa sa mga strange na related to that. Nakikinig ka ba ng Kula Shaker? So, uso yun. Ito, nalabasan na ng edad. Yun nga, sabi ko nga, i-comment ko pa lang eh. Nung sinabi mo nakarelate ka sa Stranger Things, malamang naka-Walkman ka na luma, alam na. Alam hindi, na this. Thankfully hindi. Disc man na ba? So yung Kula Shaker, no? Isa, naalala ko. Di ba medyo parang reggae yan? Reggae yung Kula Shaker. Tama ba? No, alternative. Tapos na medyo parang hindi, parang ano siya, raga. Kung nakikinig ka ng Indian music, parang raga inspired. Okay. So anyway, yung may sitar. Nalala ko Kula Shaker. So before I knew anything of Kula Shaker, no, doon sa isang dream ko na nag-sleep paralysis naman ako, direct na rinig ko talaga outside of my window, and the sound was just surrounding me. Like, it sounded like hundreds of cats, like meowing at the same time. Ang ingay-ingay nila.
Tapos sabi ko, sorry, nagmura na ako. Okay lang. Ayun, shit, ano 'to? Sabi ko. Ta's nung nagising na ako, yun, so nakalimutan ko na ganyan. Ta's kasi may friend ako from high school na naghihiraman ng tape. Alam mo na, Oo. uso nung time Yes, na oo, yun, 'di ba? oo, oo. So, nag-swap kami. Pinahiram niya sa'kin yung Cool Shaker. Meron kasing parang interlude dun na parang merong temple na ganun lang yung track. Oo. Mga cats na nag-iingay ng Oo. ganun. Exactly the same Oo. thing. I don't understand how that happened until today. How did I foresee that? I don't Oo. understand. Tapos dun na nag-start din yung mga nightmares na the scariest one I remember from those sleep paralysis days is yung end of the world na daw. Okay. And then people were being asked to line up. And then yung guy na may gun sa tapat is parang tinatanong, will you accept the seal? Yung sign of the beast. And then yung mga tao daw sa harap ko, hindi daw nila ina-accept, so he would shoot them in the head in front of me. And then oh my God, and brains exploding everywhere. And then when it was my turn, hindi daw ako makasagot ng no. And I was so scared. And then I woke up. So alam mo, after that, parang nagkaroon ako ng crisis of faith. Parang, oh my God, what does this mean? Ganyan. Tapos, Oo. Pero actually, tatanong ko, yeah, I'm assuming na at that time, very religious ka for you to to have that, actually have a crisis like yeah, that. to have a Yeah. point of view like that. Okay. Oo. Yes, I was. Siyempre, teenager, yun na, ang dami ko ng mga tanong-tanong, Yes, ganyan. So, yes, parang oo. feeling ko, nagmi-mirror yung real life experience siguro sa ano ko, sa psyche ko rin. Tapos, yeah, sure. Do you have a question? Hindi ako, pero merong nag-question, may nag-message sa akin, sa ating mga listener. Ask niya lang, sabi niya, Direk, baka pwede mo ask, sino yung matandang guy na menunal na prominent sa lower face, nose and mouth area? Meron ba for you na ganun? I'm just trying to draw. Boy, ano yan? Huwag niyo akong tanongin yung mga ganyan, ha? So, ang description is menunal sa lower face, nose, and mouth area daw na matandang guy. Yun lang ang tanong niya. Ako naman, tagabasa lang ko ng mga tanong. Teka. Sige, natandaan ko yan. Sige, mamaya pwede natin balikan. Oo. Naku, Sige. huwag mga ganyan. Question lang naman. Ikaw naman. Oo, sige. Sige. Okay, sige. Let's move forward. Yung may kukwento ka na. May tutuloy Yeah. ka. Tapos, kasi yun nga, if you grow up in the provinces, rich yung, alam mo yun, metaphysically. Very rich yung, ang dami niyang kwento. Like, my mom, I believe, when she was growing up, even until now actually, she still has experiences. So is my dad. Parang part siya ng reality mo eh. But other than that, yung kung ano yung nangyari sa kanila, like kung may mga practices ba sila, wala akong alam. Basta ang alam ko lang, yung grandmother ko, immediately sa maternal side, is very religious. Oo. Pero may experiences siya. At feeling ko, kami ng mom ko, siya, plus siguro the other females in the family, like my cousins, meron kaming Similar. parang link. My grandmother, for example, several times, somehow she knows when something's happening to me. She would tell you. But you can choose not to say it if you don't want. Okay lang naman. Hindi, kasi medyo feeling ko related to sa formative ko ng Okay. gifts eh. Okay. Para lang ma-properly contextualize. And there was one time kasi na I got pregnant. Okay. No? That's why I'm not young. So yun nga, Yes. sinasabi ko, I got pregnant. And then, it was a blighted ovum, so meaning hindi nagkaroon ng heartbeat talaga yung fetus. No, not even a fetus, it's just an ovum. So, yun. And then yun nga, I had to go through DNC, ganyan. I never told my grandmother kasi nga, it happened at a time na very, alam mo yun, tumultuous yung mga nangyayari sa buhay ko when I was young. So, but my grandmother, I think she called me and said, I had a dream about you. Pumunta ka sa akin, umiiyak ka.
Tas hindi daw ako tinatanong niya ako about what's going on. Hindi ko daw sinasabi, umiiyak lang daw ako. Mm. And then something plopped out of me. Mm. Bugok daw na itlog. Sabi niya. Mm. And that's exactly like the crudest term that you could use to Yes. describe a blighted ovum. Mm. How did my grandmother know? So, alam mo yun. And then, meron siya mga kinikwento-kwento din. Actually, nagagalit siya sa akin pag sinasabi kong may multo, ganyan-ganyan. Ano ka Oo. ba? Napaka-probinsyan. Kasi taga Manila yun eh. So, Okay. parang, ano mo talaga, mapapaniwalain kayo sa ganyan, ganyan-ganyan, Oo, lola ko. oo. Tapos, pero, pag siya nagkwento, ang dami niyang kwento. Oo. Sobra. So, alam mo yun. So, yung gift, then my mom also, yun din. Yun nga, yung may mga sasabihin kami, tapos biglang a few days later, mangyayari. Then my May grandmother ganon. has, Mm. yeah, I've actually prepared the list of things. Nililista ko na siya these days kasi parang dumadalas eh. Kaya parang, okay, reference ko lang the other day, then may nangyari na. Wait, so sa'yo, yung sa'yo yung pinililista mo? Na parang Yeah. may ano ka, okay. Yeah, oo. May mga 8 na ata akong nailista dito. Paano siya dumarating sa'yo? How does it, as biglang thoughts or parang through dreams? Ano yung mode of It just transfer? comes out of my mouth. Like, for example, Okay. Oo. yeah. What's this? Naalala mo yung kwento, this was last year, no? Yung sabi, yung Filipino football player na bata na Nabaril. nasabugan ng landmine ng Yes. NPA. NPA, oo. Yeah. Naalala ko, days before that, nakakita ako ng article about yung sa Lao, yung mga rats na nagsisniff out ng mga landmines sa Lao. Tapos sabi ko, ang galing nito, pinapakita ko sa asawa ko, landmine. Tapos a few days later, nangyari yun. Tapos sabi ko sa asawa ko, teka, di ba landmine yung pinag-uusapan natin? Parang tinext ko pa ata siya na parang yun. Tapos nangyari na siya. So, tapos nag-start yung mga coincidences na ganun. Tanda ko, sometime during the pandemic, nasa park kami, tapos biglang, out of the blue, sabi ko, uy, i-check mo yung vouchers na pinadala ng nanay mo sa atin kasi baka mag-expire na. So, check mo lang kako. Kasi pinadala sa amin for our birthdays, pre-pandemic pa eh. So, parang, tignan mo, pagdating namin dito sa bahay, chinek niya, parang 1 day na lang mag-expire na. Ganon, oo. Yung mga ganong simpleng bagay na nangyayari, ganyan. Pero the worst one na na-experience ko was yung nasa UK kami. I think nasa kwento ko to sa email ko, baka hindi mo na lang maalala. Oo. So, yun, pauwi na kami. Nasa Scotland kami nun eh. Tapos, paglabas ko, yun nga, ayun, very, very, yung trip namin sa Scotland, parang doon na-activate talaga there's something about the UK. And I think it's because of yun nga, maraming practitioners dun eh, siguro. Yes. Yeah, and then they have a rich history of witchcraft as well, ano? So parang feeling ko parang there's something about it. Tsaka sa Scotland nga to, sa higher area, may practice pa talaga. Yun ang nabasa ko. Anyway, sige. Nung pumunta nga kami sa Isle of Skye, yung isang parang grove sa tabi ng beach, may nakita nga akong pentacle na alam mo yun, yung twigs, doon, nakasabit. Oo. Pinicturean ko nga tapos sabi ko, bakit? Parang umalis na lang ako kasi parang mukhang hindi dapat galawin ito. Yun, may pentagram nakasabit sa puno. So parang, alam mo yun. Tapos hindi lang sa Scotland, sa din, sa England din. Meron din. Sa England rin mismo? May dinalaw kaming friend in a city in England. No? So nag-long drive kami from Scotland to England. And then, pauwi na kami from England, pabalik ng doon kami sa hotel. For some strange reason, sabi ko, sabi ko sa asawa ko, let's get all our coats, all our cold stuff, and put it in the duffel bag. Kung gano'n. But just put it. Kasi parang sabi, hindi, ikalat mo na lang dyan sa backseat. No, I said, ilalagay natin siyang lahat sa isang bag at ilalakay natin sa likod, hindi doon sa boot, sa trunk. Boot kasi diba sabi nila. So yun, nandun siya. Alam mo, direct nag-breakdown yung car namin sa highway. Talaga? Oo. And my preparation came in handy. Kasi nung nasiraan kami ng sasakyan, paggabi na eh. Oo. So, alam mo yun, so nung nag-emergency
nag-emergency procedures na yung asawa ko, no? Talagang tinabi namin yung sasakyan doon sa gilid. Tapos, hello, highway siya. Yes, Yung oo. lalaki ng mga... Oo. So, alam mo yun, exit kami doon sa passenger door, which is doon sa kaliwa sa kanila. They drive on the other side of the road. Punta kami doon sa parang embankment na may puno-puno, tapos fields sa mga bakahan doon sa kabilang side. Alam mo yun, so ang lamig. Tapos, oo, tapos sabi ko, parang, can you get the duffel bag from the back seat because all our cool stuff are there. So, alam mo yun, kung hindi ko siya naisip na lagay lahat doon, manginginig talaga kami until 6 p.m. Tapos, nakakatawa direct kasi parang, dahil at the time, medyo parang I was getting into practice na eh. So, in my head, no, I was praying, parang, please, parang, Goddess, please help us, ganyan, ganyan. Parang, can you help us get through this and keep us warm? At medyo padilim na eh. Tas alam mo yung biglang bumugso yung parang last hooray ng sunlight. Oo, oo, oo. Lumiwanag. May init talaga. Oo. Oo, uminit. Tapos parang, tas di isa ko, please, thank you so much. Ako parang, and also, can you please parang get us out of this rut Oo. before 6? Sabi ko ganyan. Oo. Tapos maya-maya, dumating na yung yung emergency responder na tinawag ng asawa ko. Tapos di na, no, tinone na yung sasakyan namin, ganyan-ganyan. Tapos parang along the way, sinasabi ng emergency responder na actually, pagdating natin doon sa pagpupuntahan ko sa inyo, baka ma-stuck pa kayo for a while kasi normally hindi nakakarating agad yung magtotow ng sasakyan nyo. So alam mo yun, so parang, pero pagdating namin doon, dumating agad direct. Yung oo, oo. Oo, tapos alam mo, pati yung guy, parang sabi niya, Nagulat siya. nagulat siya na this rarely happens. So parang, alam mo yung, at that time, parang I felt that someone was, taking care of us through that entire ordeal. May question ako dyan. Ito, again, this is not to refute what you just said or kung ano yung belief mo of what happened. Curious ako kasi minsan iniisip ko, again, knowing the things that I know now, syempre dati hindi ko alam to, pero again, hindi ko masabing alam ko lahat. Kagaya niyan, paano mong ma-distinguish for yourself? I'm sure Yeah. meron kang ways of, hindi ma-measuring, pero meron kang indicators na, so I am assuming parang deity work ang ginagawa mo or something else? At the time, very pa siya no? Amorphous pa siya sa akin. Okay, okay. I just felt compelled na, kasi ako naniniwala ako na merong feminine and male version, no? Okay, yes, oo. So parang at that time, that specific time na emergency, I just felt compelled to call both of them. Okay. Kasi iniisip ko minsan, is it manifestation on our end, meaning law of attraction on our end, Yes. na nangyari yun, or meron nag-guide? Kasi ako personally, wala naman akong practice, hindi ko alam, hindi ko ma-distinguish, so hindi ko alam for your end. Could it have been your manifestation, your law of attraction? It's possible. Or meron ba? Kasi minsan may iba na parang meron silang indications na itong potential, let's say, mamali na naman pronunciation ko nito, pero deity work. Deity or whatever. Basta yun. Oo, basta yun. So hindi ko alam. Kung ikaw nung time na yun, meron ka bang na-feel na ito siya or ito siya? I mean, manifestation or yun nga? Ako kasi pa rin ako eh. I try to be as rational as I can. Ang educational background ko, hindi ako science, pero alam mo yun, medyo social science. So more or less, meron pa rin psychological theories, ganyan. So, I try to keep myself grounded in that regard. So, ewan ko, basta I don't care to find out. Basta it worked out for me. Basta it worked out. Then thank you. Agree. Parang ganun. Tsaka magpasalamat ka na lang na, gets ko rin. Thankful, grateful ka. Yeah, na alam mo yun, o siguro baka inner mind, or siguro nga manifestation, baka sobrang, alam mo yun, atat ko lang over-prepared, ganyan, medyo Girl Scout. Yun, but it worked out. So, and I felt, yun lang, I think the important thing is it was a scary situation, but then I felt protected. Yes, oo. And I think that's what mattered. Yes, agree. Yeah. Tapos, years before that, isa sa mga earlier trips ko sa UK, naalala ko, doon din sa city ng friend namin na dinalaw namin, naalala ko, sa apartment din, naligo ako sa shower. Tapos, kasi nag-good night na kami, patulog na sila. Sa loob ng banyo,
naririnig ko parang may next door neighbor. Akala ko pa nga yung host ng bahay namin Mm, na parang may nagpapatugtog na mm, nag-uusap. mm. Sabi ko, ano ba 'to? Gabing-gabi akala ko ba matutulog na sila nung partner niya. Tapos doon sa glass, doon sa bintana, parang may feeling ko may tree branch na Okay. nagsa-scratch. Okay. Ay, sabi ko, ano 'to? Okay. Sige, ligo-ligo, Oo, ganyan. oo. So Oo, naririnig may mo habang buong time yeah. na naliligo ka, Oo, parang and gano'n, then okey. yun nga yung voices na parang may merriment na Mm, nangyayari na mm. which was very uncharacteristic at that time of the night. Tas yun, 'di tulog na kami, may heatwave pa nga nun 'no, init talaga sobra, naka-electric fan. Parang Pilipinas lang nung nag-heatwave, eh. Tapos 'di nung the next day, lumabas kami, about town ganyan, lakad-lakad. Nung pauwi na kami, paglabas namin ng car, ta's nandun kami sa tapat ng bahay nila, sabi ko, "Hey," sabi ko, "Do you have a tree outside your window dun sa ano, sa banyo niyo?" Tas, "Saan yung banyo niyo?" Sabi ko, "Ayan." "Saan yung bintana ng banyo Mm. niyo diyan?" Tinuro niya direct, wala, Walang puno. walang puno. Tas ang tanda ko, wala rin silang kapitbahay. So, saan Oo. nanggagaling yung mga boses na parang nagpa-party? Eh, tulog na sila at the time. Oo, oo. Tapos, loko 'tong kasama namin. Tapos sabi niya, "You know that there's like a Victorian sort of old cemetery just dun sa adjacent lang nung Ah, bahay talaga? nila." Oh my God, I was like, tas hanggang ngayon biro-biruan namin 'pag nakakita na kasi lumipat na sila ng bahay. Ta's nung pumunta kami last time parang sabi ko, "Is there a ghost in your house?" Na ta's tumatawa siya na, "Not here." Ayun, gano'n. Ayun. Curious ako ngayon. Hmm. So for you, Scout, ano yung nakikita mong kasi 'di ba lumalabas naman talaga, I mean nakikinig ka sa podcast, lumalabas lahat ng experiencers, iba-iba yung ayoko sabihin frequency, pero iba-iba yung let's say, sensitivity in terms of perception. Meaning, iba sight, iba taste, iba hearing. So sa'yo, parang ikaw yung naririnig mo o nakikita mo rin, is it more human spirit or halo? Meron ka rin yung iba. Kasi yung babae, iba eh. So halo eh, no? Oo. Tama, no? Oo, ay feeling ko both but more of yung mga na-experience ko personally, may halo, halo. Kasi yun nga yung nakita ko tapos na babae. Pero yung iba kong pero may one time kasi direct nung nakatira pa ako sa apartment ko sa Sampaloc, hindi ko alam siguro dahil parang depressed ako that time, siguro magulo din buhay ko nun 'no. So parang may one time nung magkabahay pa kami ng brother ko, Mm. parang may narinig ako sa right ear Okay. na parang guttural, alam mo yung parang death metal? Oo. Nasigaw. Gumaganon Ah, dun sa nagsasalita, nagsasalita. yeah, Mm, yeah. mm, Tapos mm. napatingin ako sa kapatid ko dun sa kama niya na sabi ko, "Hoy," tinanong ko talaga siya, "Nakikinig ka na ba ng metal ngayon?" Mm. Hindi mo kasi nakikinig ng metal yun. Oo, oo. Hindi niya thing yun, eh. Oo. Pero narinig ko talaga distinctly yung so hindi ko alam kung oral hallucination yun. Pero alam mo yun, meron pa rin akong ganong grounded na baka siguro pagod lang ako that time. So yun, hearing, na yun ang naririnig ako. Pero yun nga kasi nagkaroon ako ng ear infection, eh, my right ear was sort of damaged before after I came down with the strangely very mild cold and then nag-progress siya into nagkaroon ako ng tinnitus, then may water daw sa loob ng ear ko, ganyan. Tapos yun, pero doon nga kasi iniisip ko din hindi kaya yung ear damage din 'to, parang alam mo Oo, yung oo, gano'n, oo nga eh, oo 'di nga eh. ba? Pero very distinct kasi talaga parang yun nga yung metal, parang Oo, natawa ako oo. tinanong ko talaga yung kapatid ko, "Uy, nakikinig ka na ba Nag-rock ng and roll metal ka na. ngayon?" Oo, so yun. So ta's tama yung tanong na sorry nakita ko lang nagfa-flash na bakit yung right ear Right nga, nga, oo nga eh, 'no? 'di ba? Parang mapapaisip ka, eh. Ngayon ko lang na-imagine. So, gusto ko malaman actually, siyempre di ko na mabalikan yung ibang kwento. Pero meron na ibang kwento na may narinig silang sigaw or bulong, may certain ear rin lang. Di ko alam, may significance ba yun? Di ko rin alam. I Yeah, mean, ang hirap yeah, pala. maybe we should look into it kasi Oo, mukhang interesting din siya. oo nga. May Hmm, isa pa, game. nakakita din pala ako ng well, I think manananggal siya.
Oo. Saan to? Saan to? Kailan to? Doon din sa bahay, doon sa Sampalok? Sa Sampaloc din. Okay. Pwede Sa natin sabihin, Sampaloc malaki naman din. yata Sampaloc eh. Oo, malaki Sampaloc. Oo. So yung kapatid ko umalis na, no. Tapos ako na lang mag-isa doon sa apartment na ano. Medyo hindi naman studio apartment siya pero hindi rin maliit, no. Mahaba siya actually. So, yun. So may jowa ako noon that time. Tapos mahilig kami ni jowa magtelebabad hanggang madaling araw. Siyempre, Oo, alam naman oo. natin yung Siyempre naman. ganyan, di Oo. ba? So, Halata edad mo dahil, nun, pero sige lang. oo, true, landline pa to. Landline pa, oo. Oo. So, parang, yan, usap kami, nakahiga ako sa sahig kasi sobrang init. Wala pa akong aircon noon. Sobrang init. So, sa sahig, syempre, dahil tiles yung sahig, doon ako nakahiga. Sa sahig, malamig eh. Saka point yung electric fan. Nakabukas yung bintana, kurtina lang yung pagitan doon sa labas at ng bintana sa loob ng kwarto. Tapos nakapatay yung ilaw. So, nakatira ako sa 5th floor. So, Okay. mataas yun, Oo, di oo. ba? Yes. Yung pagitan ng bintana ko at yung susunod na mataas na building is about isang kalye away. Okay. Malaki-laki yun. Oo. No? Kalye Eskinita type. Malaki pa rin yun. Oo, oo, Di ba? oo. Kasi may bakod pa yung property Yes. nung condo eh. Yung condo. Tapos yung next na tall na apartment. So ako, dahil nakahiga ako sa floor, no, yung bintana ko mahaba, mga around, let's say, in height is probably about more than 3 feet yung height, and then yung length niya is about, I would say, 5.5 feet to 6 feet. So it's a big window. Malaki. Kasya tao. Kasya 2 Oo. tao, 3 tao pumasok. Oo. Oo. So nakababa yung kurtina, ganyan. At that time, hindi ko alam, siguro bilog yung buwan or malakas lang yung ilaw sa labas ng poste, bagong palet ng barangay. So yung ilaw nakakast doon sa pader. Yes. At yung pader ko ay puti, no? Mm-mm. So kita mo, 'di ba? Oo. Maya-maya, ko alam kung bakit may nakita akong nagpo-float na katawan. Okay. Wait. Shadow. Okay. Yung shadow ng katawan, kita mo Shadow ng kalahati? katawan. Kalahati ba or? Yes, I'll get there direct. Okay. So nakita ko. Nakita ko siyang ganyan. Stress ako. May Sige lang. may pakpak. May pakpak. Oo, direct. May pakpak eh. Okay. Ang laki, ang haba ng wingspan. Oh my. Parang ano eh, parang bat wing. Sabi ko, puta, ano to, Batman? Yung 'di ba, yung ano ni Batman. Sabi ko, parang patawa to. Di parang, teka, bakit ganun? Tapos katawan ng babae, direct. Yung hubog eh. Oo. Kita mo. Tapos, yung ulo kita mo, yung hair niya. At dito ako, nakakatawa nga, no? Mas parang nataranta ako dun sa fact na bakit yung buhok niya hindi bruha. Kasi normally pag nakita ka ng... Naka-reband. Oo. Yung pero buhok shadow, niya, tama, shadow yung nakikita mo at this point. yeah. Yes, oo. Yeah. Oo. Yung hair niya direct is nakabob. Naka-bob. Yes, oo. Parang tilagpas ng shoulder eh. Oo. So ako, what the fuck? So parang, parang ano siya eh, from one side hanggang pumunta sa gitna eh. Yes, oo. So, talagang what the fuck talaga, sorry. WTF talaga ako. Tapos yung kausap ko yung ex ko, sabi ko, puta ka, wag mong ibababa yung telepono. Bakit may ganun sa labas? Sabi ko, direct. Ano lang eh, kurtina lang yung pagitan. Hindi nakabukas yung bintana. Oo. At yung pinto ko, malayo-layo sa akin. Kung tatakbo ako, baka habulin, pumasok siya. Dahil malaki nga yung bintana. So, ang ginawa ko talagang, alam mo, I tried to be as still and as quiet as possible. And then, gusto ko nang isuot yung sarili ko dun sa ilalim ng bed frame ko, sa totoo lang, sa takot. Tapos, nakita ko, nag-move siya sideways, nawala sa view. Tapos, bumalik na naman. Putang ina, sabi ko. Sobrang takot ko talaga, direct. Tapos, until, oh my God, it just seemed like forever. And then, nawala na siya.
So, alam mo yun? So, parang hindi ko na alam, hanggang ngayon hindi ko masagot yun, ano? Kasi iniisip ko, hindi kaya yung kapitbahay sa taas, may penthouse kasi dun sa taas, ano? Mm. Hindi kaya nagtitrip. Pero hindi Oo. rin pwede kasi, sabi ko, pinyata ba to? Pasabit? Pero sinong Oo. gagawa ng pinyata na paper mache na Oo. ilalaglag doon sa tapat ng bintana ako para takutin lang ako? Doon Yes, siguro oo. may mga mag-trip ng ganun. Pero Tsaka medyo unlikely. mahaba yung distance na yun, ah. Mahaba yung distance na yun. Yes! Oo, unlikely eh. Tsaka ang bigat nun if ever, kasi ang laki niya. Alam mo yun, tas kalahati talaga yung katawan. Para maging ganun kalaki siya, kailangan malapit siya sa window mo. Para maging ganun kalaki yung shadow na magagawa niya, kailangan Yes, malapit siya sa window mo. So exactly. kung nandun sa kabilang building yun, maliit na shadow, maliit na, Yes, so dapat super laki pa. Parang yung yes, exponential yung laki dapat nun para magawa yes, na yun yung sa shadow mo. yes. And then yun nga, yung pinaka nearest na naisip ko is merong sa taas ko, yung floor sa taas is or bintana or Na may what. Pero hinuhulog. walang, Oh. oo Oo. na, yun nga, pinyata. Hindi Oo. naman, imposible. Wala akong nakitang string or what. Oh, Kasi kung okay. ganong solid siya, direk eh. May question ako doon. Yeah. Yung Mm-mm. wings nagmo-move or hindi mo na No. inis. Ay, hindi nag. Siguro hindi ko na napansin Oo. pero it was hovering. Oo. Direct, it was hovering. So, May sound ka narinig. hindi ko Oh, na wala pinansin. hindi mo na Direct, kasi oo, syempre. nagpo-focus na ako Yes. sa kausap Oo. ko sa sobrang takot Survival na eh. yun eh. Oo. Putek, parang iisipin ko. Oo nga Alam eh. mo yun? Mag-analyze ka, mag-notes ka pa ba? Parang di ko. Oo. Parang, Gets ko. Oo. diba? Oo. Pero solido yung shadow. Ay, wait. So, pero Madilim. yung Alam mo, ganun nga, kalahating katawan. yes. Hati. Kalahating katawan, Oo. katawan ng babae, nakabob. Kung Oo. sino ka man, baka kapitbahay lang kita. Yun kaya. Tapos, years before that, so nag-aaral pa ako noon. Nakatira na rin ako sa same apartment, pero mag-isa na rin ako. Years before that, alala ko, nagpupuyat ako for one of my classes, and then, di na yan, naka-hunch over ako dun sa table, nag-aaral akong ganyan. Galing sa bintana narinig ko, may tikit. Mm-mm. It's not, yun, exactly tikit. Mm-mm. Tapos sabi ko, puta to butik eh. At Mm-mm. syempre titignan kong ganyan, titigil. Mm. Pag magbabasa na ako uli, ayun na naman. Alam mo, dive ako sa kama. Bahala ka ng recitation bukas na. Oo. Matutulog na ako. Yun. So, yun. So, tapos may na-meet akong guy from my same building na, yun nga, parang, ang sabi niya, parang may aswang ata dito eh. Sabi niya, parang yun din ang kwentuhan nila Oo. ng friend niya na may tik-tik daw ata na umiikot sa building namin. Oo. So, yun. Hindi ko alam. Tapos parang may mga, kasi parang pinost ko to somewhere eh, and then may mga nag-reply na parang binigay ko yung time frame ng mga taon na yun, nangyari yun. Meron din daw sa Sampaloc and other parts ng Santa Mesa na parang similar experiences. Talaga? Eh, magkadikit lang Sampaloc, Santa Yes, Mesa, di ba? yes. Oo. May-enjoy to Yun. ng ma-enjoy to ng Aswang Patrol sa Discord. Ma-enjoy nila yung ganitong kwento. Yun, ganun. Grabe. Tapos sa probinsya, meron din kaming experience ng mom ko naman. Nung mas bata ka pa nito or mas recent? No, this is years after that Okay. happened. Nag-work na ako noon, uwi ako, Pasko pa ata yan eh. Tapos parang doon na naman sa same room kung saan ako, ano ba yung lugar nyo? Iyo. Oo. Eh, sorry naman. Tapos, umuwi ako ng probinsya. Doon ako sa kwarto ko kung saan uli nangyari yung mga maraming bagay. Yes. Tapos, naalala ko, nakatulog ako, and then, hindi ko na malaya na hindi ko pala naisara yung bintana. Mm-mm. So, alam mo yung, di ba, normally yung head mo nandoon sa headrest, di ba? Yes, Tapos, oo. ang ginawa ko, natulog ako, yung head ko nandoon sa foot ng kama, Yes, tapos oo. nakaharap Baliktad ako ka. baliktad, nakaharap ako sa bintana. Nananaginip ako direct na meron daw manananggal na umiikot sa bahay namin. At nandun daw sa tapat nga ng bintana ko. Naalala mo yung muka? Thankfully no. Okay. Pero alam ko yun nga, may katawan na, may pakpak na meron daw bruha na umiikot. Tapos dagising ako,
Alam mo yung nakakatawa kasi ano yun, December, no? So parang alam mo yung paggising kong ganyan, yung may simoy ng hangin na pumasok. Mm. Tapos hinipan yung ng konti yung kurtina. Oh, shit, ano ba 'to? Okey, hindi, tulog na tayo, ganyan. Kinabukasan yung mom ko, kinuwento ko yun, "Ma," Mm. sabi ko, "nagisip ako may manananggal daw na Mm. umiikot sa bahay natin." Ta's meron din pala nangyari sa kanya at that time na gabi. So 'tong mama ko kasi medyo insomniac din tulad ko 'to, eh. So Mm. naglalaba siya at nagsasampay ng madaling araw, Naku naman. napakagaling. Oo. So si mama nagsasampay ano, ganyan. Naramdaman daw niya parang may humahaplos ng hair niya. Huh? Tapos yung 'di hinahawakan 'no, fi-feel niya parang kamay-kamay daw, eh, ta's parang tinataas daw yung hair niyang pa-gano'n. Oo. Hinahawakan daw yung hair niya. Sobrang takot niya, iniwan na lang niya yung mga sambahalakay, Oo. nag-lock na siya, pasok siya ng bahay. At yun, the same night na nag-dream ako ng gano'n, nangyari sa kanya yung gano'n. Nung same night yun? Yeah, Na same night. napanaginipan niya? Yeah. Napanaginipan mo? Oo. And yeah. Then my mom also, nakwento niya rin nung bata siya at nakatira siya sa Quezon City, I won't mention kung Yes. saan na, um, nung bata siya, nakakita din daw siya ng bruha, ang sabi niya is bruha, doon sa bintana nila. So, may double deck kasi sila magkakapatid 'no, so nandun siya sa taas, ng double deck. And then hindi rin daw siya makatulog, ganyan, tossing and turning, mainit. Tapos pagliko niyang ganyan, yun, tapat niya na dun sa bintana, mayroon daw ali na malaki ang mata, bloodshot, gulo-gulo daw yung buhok, na parang alam mo yung nakangisi, ta's Oo. nakatitig daw sa kanyang Mm. parang Mm. gumaganon daw. Mm. Tapos nagkatitigan daw sila for a while. Tapos yung mama ko parang 6, 7 gano'n. Oo, Tapos grabe. parang oo, ta's parang pinihit na lang daw niya, talagang ano na lang siya, she just turned the other way and then pinilit niya na lang matulog, yun. So yun, may mga gano'ng Meron talaga sa experience, eh. dugo niyo. Baka meron sa Feeling dugo ko niyong nga. hinahanap-hanap. 'Wag naman, Hinahanap. ganyan. Wag naman. Actually, hindi ko na bring up kanina. Hmm, Nung kinukuwento mo yung wings, na yeah, parang bat talaga, as in bat wings. mm. Actually, yung next tatanong ko sa'yo mabalik tayo dun sa nakita mong shadow. Yung kamay ba separate or parang nakakabit sa bat? I mean, hindi mo nakikita yung kamay? I Nung think I think she has hands. Yung separate from the the wings? yes, yes, yes. Okay, Yes. okay. Yeah. Kasi naalala ko yung si Olivia may kwento rin. Very vivid nung description niya kasi. Similar sa sinabi mo na yung hands, yung bat wings, as in bat wings yung nakita niya. Pero for her, yung nakita niya, parang nakakabit yung hands dun sa bat wings. Parang ganun daw. Kasi may nabasa kasi ako na may kind ng aswang na gano'n. Na ganun. Mm, mm, Oo, I just forget the name. Meron atang gano'ng kind. mm. So, again, hindi ko alam kung anong klase yung may mga nakabob na buhok tsaka may mga manimal na talaga. Kaya dun ako napaisip na if that's not my imagination, if that were a real thing, Mm, no? mm. They're really just walking among us. Yun yung Oo. kasi bakit gano'n, 'di ba? Yes, oo. They really So, are. yeah. Yeah. Peace po tayo Oo, kaya sa mga talaga. nandyan. Kaya di ka magdududa na yung vampire na lore sa ibang bansa. Pero yun nga, ewan ko kung sad for them, baka masaya din naman silang gano'n sila ngayon, 'di ba? I mean, I'm sorry, pero kung ako rin kasi yung may gano'ng powers, parang wow, saya lang. Alam mo yun? That's just me. So, Okay. So sa mga nakikinig dyan na aswang, alam nyo na, hanapin nyo si joke Scout lang yun. kung saan man No, I siya. mean, The I joke mean lang. that with Yes. utmost respect for Yeah. them. So, Yes. And just being practical, 'di ba? I mean, kung yeah, you're just being honest rin lang na kung sa iyo 'yun, I mean, 'di ba? You'll find ways. yeah, nakakalipad ka, ang Oo. lakas mo, you're practically untouchable. Kumakain ka nga lang ng karne ng tao, Oo, pero oo. but all things considered, Oo. Pag-isipin mo rin naman, siguro let's say 500, 600 years back, probably there were people who ate people. I mean, hindi siya ganun katabu, feeling ko. yeah, yeah. Ako lang yan.
For various reasons, I guess. Oo. 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 Ito, okay, may question ako. Siyempre, alam mo naman interest ko sa mga experiences abroad. So, may nakwento ka na pero hindi ko alam. May mga hindi ka pa ba na kwento about your experiences mo sa UK or sa England na medyo Experience. kakaiba na or may nakita ka or may narinig ka na aside from the ones you've told us already. Meron kasi kaming pinuntahan na part sa northern part ng Scotland. Meron kasing, no, it's actually historical fact. It's not a legend. Well, it passed into legend, pero nangyari talaga siya. Meron kasing famous murderer at the time. So, ang modus niya is, ayun, aambushin niya, nanakawan niya yung mga nagta-travel and then ihuhulog niya doon sa cave. So, madami siyang pinatay. And then, hindi lang yun. May mga sinaksak din yata siya or something like that. And then, yung grave niya is accessible to the public. It's a very old graveyard that is almost 1,000 years old. And you Okay. can go there. And his graveyard is there. I forget his name. And yun, nakita mo yung graveyard niya doon. Pumunta kami doon kasi tourist attraction siya eh. Tapos, dinalaw namin. And then, I don't know, ano lang, by way of courtesy, so dumahan kami doon, ganyan. Parang I felt guilty kasi nadadaan-daanan lang na namin. Then sabi ko parang, sorry mate. Oo. Oo. Tapos sabi nung asawa ko, parang, why are you saying that? He's a murderer, di ba? Parang, why should you parang show respect? Oo. Ganyan, Yes. ganyan. Oo. Sabi ko, no, I mean, it's still his grave, di ba? So parang dinadaan-daanan mo, parang, tas parang inoogol mo siya. Parang nakakahiya naman, di ba? Kahit na. So pag-uwi namin nun, gabi na yon, alam mo, direct parang I felt very heavy. Talaga? Tapos, oo, hindi ako makatulog, gano'n. Tapos parang dun sa kwarto namin, sa may nightlight, no? Di ako makatulog. Tapos parang di ko maintindihan, pero yung closet, parang feeling ko there's something there. Hindi ko maintindihan talaga na parang pag di makakatulog ako, then I'll wake up, and then the feeling was so palpably heavy that I felt that there was something inside the closet. And then in my dream, I would have dreams na parang ano daw, whatever this thing is, I would pray over it. Like I'd say, Our Father, ganyan. Parang that's my way of dealing with it. And then I was able to sort of deal with it. And I woke up and it was fine. Ganun. Tapos parang nung nasa umaga, nung morning, breakfast kami nung in-law ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, I had the strangest dream last night. Sabi niya, What oo. Oo. What was it? Doon daw sa dream ng anak niya, doon daw sa kwarto ng anak niya, which is our room na, actually. Sabi niya, parang, yun daw anak niya na isa, pumunta sa kanya sa kwarto niya. Sabi niya, Mom, there's something in my room. And then, hindi daw niya masabi kung ano, basta paulit-ulit daw, there's something in my room, there's something in my room. Tapos parang meron daw light dun sa bintana. Tapos parang sumisigaw na daw yung anak niya, there's something in my room, something in my room. Tapos parang she was telling it to stop, something yan. And then the dream ended. Then I kind of put two and two together, na parang hindi kaya dun sa kwarto namin yun. That maybe it's the same thing that I was sensing at the time. Yun. Na feeling ko parang nasundan kami kung siya man yun. Or may energy doon, no? Yeah, nasumunod. Kasi it's a very ancient cemetery. It's almost 1,000 years old. So definitely there will be things there. Yun. May question ako. Maputi ka ba? Sorry, weird question. Yung medyo tisay. Natawa ko na sa question. Yung medyo tisay na hindi hindi Amerikanang tisay, hindi rin Chinese na tisay. Hindi. Oo, medyo. Okay. Hindi ako mixed, ano. I mean, Yes, I'm pretty sure may ancestry ako, ano, pero yeah, I would say. I mean, narinig mo na naman, tinanong ko sa iba yan. So, ayun. Okay. So parang meron kasi mga lapitin, napansin ko lang sa mga, pag merong tinatanong ko yung shoot. Okay lang. Sorry. Okay lang lumabas ba yan? Okay lang sa'yo lumabas yan? Okay lang. Kasi napapansin ko, pag may mga story na lapitin sila,
yan usually tatanong ko. Kasi, again, especially ngayon, para sa listeners, close cam kami kasi, para safe ako. Wala sila makita. Pero close cam ako usually. So, di ko naman nakikita yung nakausap ko. And yun nga, napansin ko sa mga ibang lapitin na feeling ko may dugong engkanto. Sorry. May dugong engkanto. Kasi binild up ko lang from your story kanina na walang filtrum, faint ng filtrum, tapos yung, medyo nakakwento mo na may mga sumusunod. Kasi yun nga, so feeling ko meron kang, yun, feeling ko lang. Theory ko na naman yan, Scout. Pasensya na. Okay lang. Natawa lang ako doon. Loko to si colorist daw. Sorry. Tanong ni Jay, paano yung maputi dati pero maitim na ngayon? Kakaligo sa beach. Kung nilalapitan ka pa rin, nasa dugo mo yun. Yun kasi, parang, I have a friend kasi, yung episode 5 yun, yung si kaibigan gusto ko lumipad. Ganun kasi yung complexion niya. Tapos, ayun, again, naging consistent yun na meron silang affinity. That's the best word I can think of. May affinity sila with the unseen world na hindi ko rin ma-explain. Tapos yun, sa kwento mong ganyan, hindi naman palagi, pero you have that affinity sometimes. Yeah. Yeah. Actually, recently quiet sila eh. Pero in the last couple of years, meron dito na actually nasundan nga ako. Hindi, huwag natin banggatin kung saan Yes, kung country saan ka. ako. No? Oo, So, oo. Pero nag-ramp up kasi siya nung pandemic talaga. So lahat ng mga na-experience na kwento ko sa'yo, for a long time, may lull. Parang, kaya, at just nagbalik ako ng school. So parang, alam mo yun, parang, feeling ko parang ano lang to eh. Parang, ano ba tawag dun? Culture-bound syndrome. Yes, Naisip ko gano'n. Di ba? Because we're very superstitious as Filipinos, no? Part ng social reality natin. So parang isip ko, baka ito yung proper contextualizing ng experiences ko. Baka ano lang to. Alam mo yun? It's all in my head. Yes, oo. And then, the pandemic happened. And then, doon na nag-ramp up uli talaga. And that's led me to the decision to take up a practice of my own. Because I realized now at this point in my life na maybe I needed something to protect myself and maybe like have the proper frame of, how to see these phenomena. Yun, ganun ang nangyari. Yun yung hindi ko alam kung nalabas ko yung episode nun or something. Nag-ibang bansa, meron rin ako narinig na kwento, nag-ibang bansa siya. Tapos nawala. Nag-email lang yata to. Sa Pilipinas, dami niya na-experience. Paglipat niya na yung ibang bansa, nawala. So parang pumapasok lang sa theory ko. Theory ko rin naman doon. Na parang iba yung energy natin dito sa Pilipinas at yung belief natin, yun na nagpa-power sa Posible. Sa mga nandito. Kaya mas brazen sila, mas present sila. Pag sa ibang bansa, mas konting belief sa elementals doon or spirits doon, mas hindi sila nakaka-influence in whatever way. Pero which is funny because when I went to the UK, yun nga. doon parang buhay na I mean, in the span of 1 month. Yung belief siguro doon malakas. Yeah, because I assume, diba? because history nila eh. Oo, diba? Witchcraft, yes, alam mo yun. meron talaga. Tapos, dito din kung saan ako ngayon, may, alam mo, hindi lang aswang-aswang siya like us, pero naniniwala sila sa spirits. Meron, may belief sila. And yun nga, kasi kwento ko na rin, since nandito na rin tayo, nung pandemic nga, I think there's a lot of talk about people like discovering that, certain aspect of themselves na they have something during the pandemic that sort of woke up. Ganun din yung experience ko. Hindi ko alam siguro yung collective grief, the sheer psychic energy that was being released by people grieving and people dying and all these souls, sort to say, that's being ejected quite violently because of COVID, probably did something. It probably did something. Yun ang theory ko lang. And yun, dun nag-start sa akin uli na parang na-awaken yung whatever it is that I have. Dun sa previous apartment namin, for example, naalala ko yung pinaka-start niya talaga. My husband at the time was overseas and I was home alone. And then, narinig ko talaga na parang may umupo doon sa sofa namin na leather. Narinig ko yung parang may pet na umupo. Yes, alam ko yung sound na yun. Tapos,
so that's not one day and then another, yung may electric musician kasi yung ano ko, no? So parang meron siyang electric drum kit na tumunog mag-isa, yung yung hard hat. Oo, oo. So parang, what the hell, sabi kong ganyan. Tapos mag-isa pa ako, ganyan. Tapos, that time, namatay din yung, same house, namatay naman din yung grandfather ko of old age, no? May nakita na naman ako, tutulog kami ng asawa ko, and then suddenly, itong asawa ko biglang, tulog siya ha. Alam mo yung nag-giggle? Tapos, so akala ko gising siya kasi parang yung giggle niya yung parang gising eh. Natawanan mo dyan. Makakatawa. Hindi siya nagsalita, pero alam mo, direct, tinuro niya yung pader. Tapos, yung pader, putek talaga. Inaas niya yung kamay niya. So, why are you laughing? And then, he didn't say anything. Tinuro niya lang yung pader. Tapos, may orb, parang malaking, gano'n na, parang light na bilog, na nandun sa pader, na weird kasi yung kurtina, di ba? So kung yung ilaw ay galing sa labas at kurtina, dapat vertical yung light, di ba? It's an orb, it's a white circle of light. And it was just there the entire time. And he was pointing to that. Hindi siya tulog nun? No, he was sleeping. He giggled. I asked him what, kasi I thought he was awake. Kasi yung tawa niya parang gising siya. May tinuro siya, pero tulog siya nun. Ganun. Yeah. He was dreaming maybe. Then he pointed to the wall. And then I saw that there was this white thing, this white circle on the wall. So babalik ang question ko dyan to sa earlier. Okay. Oo. Yung lolo mo na yun, wala siyang nunal. Iniisip ko nga. Sa lower face, nose, or mouth area. Parang bigla lang, kinukonek ko lang. Oo, bumalik tayo doon. Oo. Kinukonek ko lang kung bakit kaya. Kasi, iniisip ko nga. Anyway, okay lang. Hindi naman kailangan siya masagot. That's for you. Oo. I'll jog my memory. For sure, meron yan. Tapos, ito na, last na to. Yung talagang nag-decide talaga ako magkaroon ng practice. Nung lumipat na kami ng apartment dito sa current na tinitirahan namin, may time noon na sabi ko, I'll wake up at 5 in the morning, yoga, shit, ganyan. So, ganyan, ginawa ko for a while. Kasi parang may coworker ako the time, sabi na, yun nga, disciplined people. Have a 5 a.m. habit. Okay. Try natin. So, yoga akong ganyan. Tapos, tinigil ko siya kasi parang feeling ko may nanonood sa akin. Question, So, sa condo mo ginagawa o sa common area? Sa condo? Sa condo. Sa loob sa living room namin. Maliit. Kasi yung bahay namin na pinanggalingan is malaki. Ito, sobrang liit. Okay. So parang alam mo, yung feeling mo parang dapat walang mumu dito. Kasi hindi Parang na-feel ko talaga pinapanood ako eh. Kinilabutan talaga ako na parang napapatingin ako dun sa one area ng house namin pag nag-yoga ako. So, after nun, hindi na ako gumigising ng maaga kasi shit, diba? Parang, nga. So, ayun. Tapos may time na naliligo ako. Sinara ko yung sliding door. Pero hindi ko nilock. Tapos, ito na naman si pihit ng ulo. Na-activate siya. Pagtingin kong ganyan sa kaliwa, nakita ko yung sliding door na mabigat na kahoy. Nagbukas siya direct. Mga 3 inches. Bukas siya. So, alam mo yun? Ay, sabi ko ganyan. Tapos, after ko talaga mag-dry up ako, pinunta ko ang asawa ko, did you open the door? Kasi normally, naluloko ko. Did you open the door? So, no, I was just here in our bedroom. So, parang, tapos sabi ko, no, you open the door. Kasi sabi ko, dinemonstrate ko sa kanya. Tapos, science background doon. So, nag-investigate kami, no? Baka pressure, internal pressure, ganyan. Hindi namin ma-replicate. Ma-move. Yeah, hindi namin ma-replicate. Nagbukas talaga siya. And then, the scariest thing that happened a few months later was when I was cooking. Tapos, nilay ko yung parang paring knife, no? Doon sa sink, malapit sa sink. Pumihit siya. It violently turned around. Pumihit yung kutsilyo. Towards you?
I think so. Okay. Basta just Oo, basta nag-move siya. somebody, Yes, yes, yeah, yes. yeah. And hindi siya yung parang a few centimeters. No, umihit siya forcefully. Like Oo, somebody was oo, playing with it. And then, napamura talaga ako nun. Sabi ko, putang ina, sorry, oo, sino ka man. oo, Parang, you have no right to scare me. So, doon ako nag-decide na, okay, I need to do something. Kasi, ano na to nananakot na eh. oo, oo. Oo. So, yun, nasa pausok-usok ang ganyan. Tapos, yun, ngayon wala na. Wala na Mm, akong mm, nafe-feel na gano'n. Dormant siya ngayon kasi medyo maraming nangyayari sa buhay ko ngayon. So, oo. yun. So, parang maybe I'm being given a break right now. Pero salamat for taking the time kasi yun nga, Yeah. busy ka tsaka Okay ayun. lang. Hindi, no, Mm, no, no, no. Okay lang 'to. Feeling ko din kasi parang nasa crossroads na ako ng life ko ngayon. So parang isip ko rin 'tong usap natin. Maybe it's time to like unload and mm, mm. finally tell the story before I move into another phase of my life siguro. Yun lang. Thank you, Scout. Maraming salamat. Thank you talaga. You're welcome. Hope maaliw sila. Oo naman. Marami na matututunan talaga for me. Kasi Talaga. para sa mga nag-experiment. Tsaka feeling ko yung transitionary na yung sa'yo na parang alam mo yun, yung, may gusto kang puntahan kasi maraming nasa ganyang position right now feeling ko although months pa after pa maririnig pero marami nag-message sa akin na nasa ganyang position na hindi nila alam ano yung gagawin nila. So ikaw parang sa'yo you just made a decision because of what happened, di ba? Pero for others kasi feeling ko there is a choice na parang you can live with normal life di ba? You can still live a Yes. mundane life and have your practice just for, Yeah. di ba? For sanity. Thank you, Scout. Thank you ulit Salamat for taking the time. Okay. You're welcome. Bago lang natin tapusin ang episode, naisip ko lang in case hindi nyo pa narinig yung episode 150, The Spirit Questor, kung saang unang lumabas si Scout sa ending ng episode na yon. Ipi-play ko na rin yung usapan namin doon tungkol sa kanyang experience sa Spirit of the Coin. Nagdesisyon na akong isama para marinig yun ng buo ang mga kwento ni Scout. Okay, for this portion, meron tayong special singit guest pero mamaya baka meron kwento pa siya. Pero for now, pakinggan natin yung kwento ni Scout. Hi Scout, good evening. Salamat sa Hello. pag-agree. Oo. Hi. Yeah. May kwento kasi si Scout sa akin before na may ginawa sila nung bata sila and yun nga, may mga nangyari. So Scout, baka gusto may kwento sa amin kung ano yung experience. Sure, sige. So, sige, wag na maglabasan ng edad. Pero anyway, so matagal na to, decades ago, no? Hindi naman nakasama. Not exactly old and not exactly that young either. So, sweet spot. Anyway, so parang, this happened when I was around 12. Yeah, I think I was 12 at the time. So, 6th grade. So, hindi ko alam kung sino nagpauso or sino nag-introduce na parang may nag-aya na, Spirit of the Coin tayo, no? Ganyan. Kasi naririnig ako sa mga kalaro ko na naglaro ng not necessarily Spirit of the Coin but something like Spirit of the Glass, and then they were saying na may mga weird things daw silang nakita, ganyan-ganyan, and then the glass broke. So, syempre parang curious ka rin, ano? So, yun. So, sumali ako. There were several of us playing it. So, ano lang, yung A4 paper na lined, tapos may bilog-bilog, ganyan, with the letters, and then yung, coin. Tapos, ganyan, parang we were trying to make contact. So, parang una, wala, no? And then, eventually, nararamdaman ko na parang bumibigat na yung coin. Parang may leaden feeling na yung coin. Tapos, yun, umiikot na siya, ganyan-ganyan. And then, I remember, we were successfully able to make contact with an entity. Ayoko nang siguro my brain is trying to block out the name of this Yes, thing wag na lang, oo. Yeah, kasi may hanggang pag iniisip ko nga siya nung recently, parang, oh my God, parang, sige, better not na, wag nang ungkatin. But anyway, yeah, so we were able to make contact with this entity, and ang pakilala niya sa amin is, she's a young girl, and then, when we were trying to suss out more details from her, ang sabi niya, namatay siya dahil nahulog siya sa bubong. And sabi niya, I think she used to live around the area. Kasi we were doing this in school. Kaya parang she was from around the area daw, and she died that way. So yun,
tanda ko 'tong pinaglalaruan namin 'to parang on the lead up to Christmas break, eh. So, ang dami naming free time kasi pa-practice para ng kung ano-ano, ganyan, para sa Christmas party. Tapos, halos everyday na namin ginagawa yung Spirit of the Coin. We were trying to make contact with this thing. Tapos, tanda ko yung mga initial stages na nagta-try kaming kausapin siya, in my mind, I would like try to talk to it. It's a one-way thing though. Hindi naman Okay. siya sumasagot sa akin, Mm, but in mm. my mind, I would tell her na, "Please answer because I'm one of you." It's such a stupid thing to say for a 12-year-old, no? Kasi siguro yun nga, kakapanood ko ng Magandang Gabi Bayan, ganyan. Tapos Mm. parang, sige, medyo parang kwento lang din about me, no? Kasi 'di ba sa Magandang Gabi Bayan, yung sinasabi ni Kabayan na parang yung mga tao na parang walang masyadong filtrum, parang medyo ano sila, 'di ba? Napansin ko 'yun nung bata ako and laging pino-point out sa akin 'yun, "Bakit yung filtrum mo parang hindi siya prominent?" Mm. Ah, So, talaga? alam Oh mo 'yun? my. Oo. Oh So, my. so parang alam mo 'yun, siyempre ano ka ano, you're 12 and feeling mo special ka. So, parang naiisip mo yung mga gano'n na, sige nga, just 'yun, I would tell that thing na, "Please talk to us 'cause I'm one of you." Oo, yun na, nag-start na, uso ganyan, tapos nakakausap na namin siya halos everyday, tapos ang dami ng mga tinatanong, siyempre yung mga sinong crush ni ganito, ganyan, ganyan. Tapos naalala ko, uso kasi nung time na yun yung mga massacre, 'di ba, sa Pilipinas, 1990s yun. So tinatanong na, siyempre mga batang makukulit, "So sinong pumatay kay ganito, ganyan?" And then the thing would give us answers. So Ah, parang kami, talaga? wow, Oh oo, my. gumaganon. So parang kami parang, "Shit, ano 'to?" 'Di yun, nakaka-addict siya talaga direct. Yes, oo. Sobrang the moment that you try to make contact with something and it's feeding you answers that you like to hear, ayun nga, it's kind of playing with your biases din siguro, eh, 'no? So, yun. So, parang everyday na namin ginagawa until I think it was our advisor 'no, yung teacher namin, parang napansin na parang dumadalas na yung ginagawa namin. Tapos, she approached us, tapos sabi niya, "Mag-ingat kayo sa ginagawa niyo dahil baka may ma-possess sa inyo." Gumanon siya. So, after nun, so okey, medyo parang oo nga 'no, napaisip kami ng ganyan. Tapos naalala ko, I think it was probably the last time that we played it. One of the guys, friend namin noon na sumasali sa'min, nung una very skeptical siya. Mm. Sabi namin, "Hindi, gumagalaw talaga." Mm. Ta's iniwan namin siya. So, Mm. mag-isa siyang nakahawak dun sa coin, tapos alam mo yung mukha niya talagang, "Guys, gumagalaw nga." Ta's talagang nagsi-spin ng gano'n yung coin. Hindi ko alam kung I think that was the last time that we played kasi alam ko nung sinabihan kami na maghinay-hinay na kami, medyo parang natakot na din kami, eh. So, after nun parang ano, parang tanda ko parang cold turkey yung ginawa namin, eh. Tapos 'di yun na, naging, nag-Christmas party na ganyan. Um, Tapos parang nung nag-stop na kami, tanda ko nung over nung Christmas holidays parang ang bigat nung feeling direct, parang Okay. di ko Sa'yo alam kung lang? Sa'yo childhood. lang or parang di mo naman tinanong sa Um, iba? Hindi ko na natanong sa iba. Kasi parang, yun nga, parang natatakot ka na meron ka kasing alam na ginawang hindi tama, parang gano'n. So parang yun, hindi ko alam kung childhood guilt or what or whatever dahil yun nga parang ta's I think some people were even saying na parang it's against the Catholic Church or whatever, ganyan. So may guilt na gano'n. Tapos nung nag-resume na yung classes, yung isa kong kaklase na apparently nag-take ng pictures namin during the Christmas party, ganyan. Sabi sa'kin, "Scout, nawawala yung ulo mo dun sa picture." Para daw may hindi ko na matandaan yung exact word, pero yung sabi niya parang alam mo yun direct para akong binagsakan. Naalala ko Oo. yung chika 12 ka lang, 'di ba? Oo, Ta's yes, parang oo. narinig mo na gano'n na parang, "Wala yung ulo mo, eh." So, ano kung ginawa niyo? Ta's sinasabihan niya na ako na, "Siguro sunugin mo yung damit mo dun sa ano, sa picture," ganyan. Hindi ko alam kung anong ginawa nila dun sa picture, whether tinapon nila, pinunit nila, or sinunog nila. Pero parang I just wanted no part of that anymore. I didn't want to hear anything about it. Tapos yun. So, tapos
ang tanda ko, hindi ko lang parang may brief break na naman or something like that. And then yun nga, during that break, yun nga yung feeling of dread, ganyan, na matutulog ako, nakikita ko umiikot yung coin. Tapos feeling ko pag In your mind, parang in your in my mind. mind, Yes, yeah, yes, like oo. if I'm going to sleep and I'm gonna close my eyes, parang nakita ko yung coin umiikot, ganyan. Basta takot na takot lang talaga ako. Tapos nung nagkita-kita kami uli ng magkaklase, yung isa sa mga friends ko at the time, kinuwento niya sa'kin, "Hey Scout," sabi niya, "Oh," sabi ko, "Bakit?" "Naglaro kami over the holidays uli nung Spirit of the Coin." Tapos, puta, sabi ko, "Ano 'to?" Tapos nako-contact uli namin si ganito. Oo, Oh oo. my God! So in Oo. my mind, sabi ko, "Oh, ano sinabi?" Um, ano daw, minasakar ka daw nung isa naming kaklase. Tapos sabi daw, "She is one of us." Eh, Oo. direk wala Yun yung akong oo. Yes, oo, oo. wala akong pinagsasabihan kung ano yung sinasabi ko sa isip ko, oo. Sinabi mo. Yeah. That's the last time that I messed with anything like that, and I promised myself I'm not going to do anything, I'm not gonna touch anything like it again. Yun. Yun yung experience ko dun. Pero after nung malaman yung kwento na yun, Oo. may nangyari pa ba? Nandun pa Wala rin? na. Wala na. Okay, okay. Thankfully wala na. Oo. Ano ba nangyari? Well, my family moved houses for one. Tapos yun na, kasi high school na kami eh. Yes, So oo, oo. parang, yun, hindi na siya sa forefront ng isip mo. Pero for a long time, dala-dala ko yun. Yes, Yung oo. dread talaga. Gaano katagal yung portion na kinakausap niyo siya on and off? I would say, probably, solid 2 weeks siguro yung Okay. straight. Direct. Okay. Oo. Kasi nakaka-addict talaga. Oo. Yun ang naaalala ko eh. Nakaka-addict. Isa pang question. Paano nyo in-end yung communication meron kayong sinundan na process? After every communication, may goodbye kayo? Anong? I think meron kaming parang goodbye. Wow. Pero, So, yun. i-comment ko lang. Hindi ko alam kung na-record Or, to or, again, sa dami, hindi ko na maalala kung ano yung lumabas at yeah. hindi. Pero, yun nga daw, in terms of, meron siyang kaibigan na psychic. Tapos, eventually, nakaka-communicate with ETs. Tapos, napansin nila, ganun, same, na parang lahat ng tanongin nila, nasasagot. Sinasagot. Oo. And tama yung sagot. Tama yung sagot. In terms of ETs, in terms of whatever, siguro. Parang same sa inyo na vina-validate niya, totoo ba sinasabi na to? Oo. Ganun. So, tama daw. So, parang sabi niya, that's how they get, that's how they get you. That's how they get you. Especially if they have bad intentions. Or let's say negative intentions. Kasi ET nga eh. Oo. Kasi out for self yung ET na yun. So, napansin nila, nung tinry nila mag-vibrate into love, frequency of love, and yun nga, mas positive, parang nagagalit yung ET na yun. Parang ayaw niya na magbigay ng information. So doon nila na-feel na, okay, hindi siya good. Parang finid niya lang talaga yung information kasi may gusto siya. May kailangan siya. Yeah. Parang ganun. So doon ko naalala lang yung story na yun. But you know what? Ano din siya, no? Parang typical cautionary tale siya eh. Anything that's bad for you, they'll try to feed you what you want. And it plays with your biases or maybe, yun nga, like truths like that. Kung truth ang hinahanap mo, bibigyan ka niya ng ganun. Oo. So parang yun yung nakikita kong commonality sa mga kwento ng ganito eh. Kaya yun nga, totoo yung mga warnings na, yun nga, stay away from things like this. Yun lang. Pero isi-segue ko. So sinabi mo yun during that time. Pero now, you are practicing something else. Correct? Yes. Oo. Yes. Yeah. Ano lang, hindi ako, bago pa lang akong practitioner. Okay. So, yeah. Pero yun, so with that in mind, na parang na-experience mo to in an earlier part of your life. Kasi gusto ko lang maintindihan rin ng iba nakikinig na, hindi, sana wag nila ma-feel nag-gatekeep ako. It's more of parang, mag-ingat kayo. Ako hindi ko kayo mapipigil. Pero mag-ingat kayo, di ba? Oo. No, absolutely. Actually, in this new thing that I'm trying to, I'm already in it. So, parang isa doon sa mga lessons na na-learn ko talaga, don't mess with anything that you don't understand. Yes. Yun yung, I'm really happy na yun yung teaching nung person, na parang, don't mess with things na hindi mo talaga na-research, hindi mo naiintindihan, lalo na kung mag-isa ka, alam mo yun.
Basic parang ano lang din yun don't talk to strangers. Ganun lang Yes. siya kasimple, Mm, mm. 'di ba? Kasi ang hirap mo nga same So nga, yun. same point mo na ang hirap mo i-validate na tama ba 'tong kausap ko, hindi wala ba 'tong intentions. Kasi siyempre 'di ba, 'pag nag-adjust na yung bias mo, hindi mo sigurado kung tama yung nakukuha mo I information, agree. I 'di ba? agree, I agree. Mm, mm. Kaya siguro, if ever I think may mga schools of thought din naman na nagsasabi na, like say the Ouija board is not completely bad. And it could be probably used as a tool for something. But I don't want to know what that would be for, what that would be for. Pero for me personally, pero yun nga, if ever nga siguro someone wants to get into this, siguro do it as a group, but then make sure that the entire group is also on the same boat. And yun nga, that they understand what they're trying to get themselves into. Siguro yun na lang. Oo. Kasi hindi rin nga namin tama na i-gatekeep. And yeah, the Yes, usual oo. tendency is that if you gatekeep, people will want to try it. Yes, oo, 'di ba? Mm-mm. I think nakwento to ng ESP sa, I'm not sure if kay Camp Master Earl nasabi to or sa mga kapitana nakakwento to, na when they do Spirit of the Glass or Ouija board, they do it parang last parang sigurado sila na prepared sila lahat. May Yes. vote. So Oo. parang if 5 of them are doing it, 5 of them will agree to do it. Parang Ah. hindi yung may biglang napunta na lang, uy, Ouija tayo. Oo. Parang ganun. Oo, tama, Kasi prepared tama. sila. Prepared sila for the Yeah. consequences that might happen. So, Tsaka ano, go sorry lang. to interrupt, Go lang, go lang. direct. Naaalala ko lang kasi yung mga kwento ng ganyan, normally mga nakainom, alam mo Yes. yun, party setting. So, Mm-mm. yun, don't. Oo. Just don't. Pero sa akin ito again, may mga narinig akong kwentong ganyan. And yun nga, parang gawin nyo, ako yun lang ako. Alamin nyo yung posibleng mangyari. Oo, Kasi oo. yun nga, hindi natin mapipigil eh. Buhay nyo yan. Oo. Di ba? Exactly, Kung oo. gusto nyo gawin yan, buhay nyo yan. Pero at least, marinig nyo lang yung mga kwento. Kasi for me talaga, one of the most powerful things that can help you in life, naging life, coach, is other people's mistakes. If you hear their Yes. stories, you will kind of know where to go. Yes. Di ba? Yes. So for yes. me, yung mga mistakes ng iba will help us learn. Di ba? Yes, If we yes. choose to learn. Di ba? Yun naman yun. Yes, exactly. Sa ayun lang, hopefully kung may mga parents din na makarinig sa kwento ko, no, na if let's say they found out that their kids are dabbling with this sort of thing, siguro, hindi, ang alam ko kasi yung fear ko rin at the time na dahil hindi ako makapag-open up sa parents ko at the time, because at that time, my parents were very religious. Yes. So alam mo yon, parang alam ko kasi syempre 'di ba, and I knew the Bible very well when I was a child. So parang alam ko na mali 'yun, 'di ba? Necromancy. So yun. So alam mo yun, sana yung mga parents na madi-discover din nila yung anak nila na nagdadabal pala sa ganito. I-assist yung psychosocial aspect nung experience, kasi 'pag yung bata yung guilt masyadong Yes. malakas. Oo. So, yun lang. So thank you, Scout, for Okay. that story. Yun nga, baka meron kang meron kang parting words to people. Kasi nagbigay ka na ng parang message for parents who might hear this. What about for kids? I mean, I hope walang kids na nakikinig. Pero let's say teenagers. Kung meron man teenagers nakikinig who parang they want to try it or ganun, meron ka bang parang message for them or something? Okay, ano ba? I know 'pag teenager ka kasi feeling mo lakas-lakas mo, 'di ba? You feel invisible kasi you have your entire life ahead of you. Magtanong-tanong kayo, 'no, kung may kilala kayong practitioners na medyo older sa inyo, ask first. Kung wala naman, and I know kasi intimidating ding mag-ask ng guidance from older people, and sometimes we don't want to seek out, the opinions of older people. Try to read about the pros and cons first of anything that involves talking to spirits or, this sort of thing. The risks are very real, and whether totoong mangyari sa inyo or manufactured lang in your mind at naging parang nagkaroon kayo ng psychosomatic, alam mo yun, expression nung guilt na nafe-feel ninyo, meron siyang impact talaga, like what happened to me. So yun, just learn from my experience and then from the experience of others who have gone through it, and just be careful. Don't play with things that you don't understand. Yun lang.
Ganda. Thank you, Scout. At least di ako nagsabi. Pero yun, maganda. Sobrang ganda na sinabi. So, thank you, Scout. I will end with that for now. Thank you. You're welcome. Maraming salamat ulit kay Scout. Salamat, Scout. Pagkatapos ko nga ma-edit at napadala ko sa'yo, na-mention mo na parang naging cathartic yung pagkwento mo ng mga na-experience mo. Para naging process siguro para mailabas at ma-share mo yung kadalasan di mo na ikakwento sa iba. Ang wish ko rin lang naman sa episode ay may ibang listeners dyan na makarinig nung nakwento mo at mag-connect sila sa iba mo experience. At hopefully ma-realize nilang hindi sila nag-iisa, hindi sila baliw, at hindi pala dapat ibaon sa alaala ang mga pinaniniwalaan mong nangyari talaga. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast ay koleksyon ng mga interview ng mga first-hand experiencer gaya ni Scout. Kwentuhan tungkol sa mga bagay na di pa rin natin ma-explika. Kung type mo ang ganitong mga kwentuhan, baka gusto mo mag-subscribe para meron ka notification pag may bagong episode. Subscribe ka lang sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at sa TikTok. Ay, sa TokTok. Merong new episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify. At Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Ang mga kwentong maririnig nyo ay halo-halo. May kwentong multo, elemento, alien, aswang, at iba pa. Kung meron ka naman mga kwentong naalala gaya sa mga na-experience ni Scout at gusto mo i-share, pwede mo yan email sa akin sa paranormalsph@gmail.com. Kapag gusto mo i-share sa chat ang mga kwento mo, pwede mo yan share sa Discord server ng podcast. Pumunta ka na sa show notes ng podcast at makikita mo dun yung invite link na kailangan mo i-click para mag-join sa kwentuhan with other listeners. Bago tayo magtapos ng episode, pakinggan lang natin ang ilang comments galing sa iba't ibang episode at from YouTube, from Spotify at iba pa. Sa YouTube, episode 13, Witchcraft PH, sabi ni James, tama, patakan mo ng kalamansi yung ulam mo, pero huwag ka pakita sa gagawin mo. Ayun, salamat sa payo, James. Actually, napag-usapan nga yan sa Discord nung isang araw o isang linggo, na kung gagawin mo itong pagpatak ng kalamansi, magpasimple ka. Kasi, yun nga, paano naman kung di aswang? Hindi aswang yung nagabot sa'yo ng pagkain. Di ba ma-offend rin naman sila? Sabi nga nung isa sa Discord, kung kaya, may seafood na offering, seafood na lang kainin mo. Pero kung puro karne at hindi ka sigurado sa pagkain, mas mabuting magsabi ka na lang na kumain ka na at huwag ka na lang mag-partake sa salo-salo. Si James naman uli, sabi niya sa episode 13 ulit, sabi niya, hindi uubra sa amin mga spirit o sa masasama, masusunog ang sino lumapit sa akin. Ayun, James, ano ba yung kamandag o aral mo na gamit para masunog ang mga lumapit sa yung spirit? Paano naman kung gusto nung lumapit para makipag-friends? Makipag-penpal? Susunugin mo agad. Pero sige, ano kaya yung meron si James? Sa episode 99, Latak listeners naman, nag-comment si Sonates. Sabi niya, OMG, hindi ko carry yung may pasenti sa dulo. ROFL, ROFL, ROFL. Ay, ano yun? Emoji yun na rolling on the floor laughing. Hi, Sonates. Ganun talaga. Minsan, sumisenti rin ako. Tao lang. Appreciative rin kasi talaga naman ako sa mga listeners and sa community na nagsusupport sa podcast. Ayan, naiiyak na naman ako. Pero syempre, kidding aside, salamat sa lahat ng listeners and supporters ng podcast, sa Patreons, sa Coffee supporters. Thank you very much. Episode 127 naman, Paranormal Tales, Rufa. Sabi ni Dawnbreaker, hello, Direk. Bakit parang may sumasabay sa boses ni Rufa? Kaya pala hindi clear yung audio niya kasi yung sa'yo okay naman po. Kakawindang, hahaha. PS, silent listener here. Hi, Dawnbreaker. Salamat sa pag-comment. Given na ikaw ay silent listener, thank you for reaching out. Actually, maraming nagme-message sa akin. Not just for this episode, ha? Privately, message sa Discord or sa email na minsan may naririnig silang boses sa background. I think, ako lang to, theory ko, ito yung mga tao sensitive sa hearing nila
naririnig nila iba entities na nakikisali sa kwentuhan. Personally, I reviewed it. Wala naman ako naririnig na unusual. Pero minsan kasi, para kumbaga investigate lang natin. Minsan kasi yung filtering sa Zoom, filtering ng audio sa Zoom, pag meron ka maingay na background, meron siyang weird sound. Kunyari, may dumaan na tricycle, merong wang-wang ka marinig, may maingay na electric fan. Fini-filter yun ni Zoom para hindi siya noisy. Parang gano'n. So, baka yun lang yun. Check mo. Pa-check mo sa iba actually. Yung episode ni Rufa, baka meron silang naririnig. Minsan baka may tao lang sa background talaga. Hindi ko na maalala actually. Check na lang. Baka kasalanan ni Zoom. Pero salamat sa pag-comment, Dawnbreaker. Sa episode 132, Paranormal Tales Dre, sabi ni Eileen, I'm from Batangas din po and naku-curious talaga ako kay Sam. Oy Sam, mga fans mo. Sabi ulit ni Eileen, hahaha, sobrang enjoy po ako sa podcast nyo. Thank you, thank you. Background sound ko po kayo while working. Nako Eileen, sana may isa-isa yung trabaho mo at hindi ka na may na-accomplish ka sa kakapakinig. Pero yun nga, kung salamat sa pag-reach out. Kung gusto mong makilala si Sam actually, mas marami pa siyang episodes sa kanyang podcast. May sariling podcast siya, A Cup of Coffee Podcast. Nag-guest na rin ako doon, pero yun nga, hindi lang paranormal topics niya doon. Siguro may 1 or 5 episodes siya about paranormal. Pero in general, about life yung kanyang topics doon. Ilalagay ko yung link ng podcast niya sa show notes para kung gusto mo siyang mas makilala pa, baka ma-geolocate mo kung saan siya banda sa Batangas. Sa episode 172 naman, sa YouTube, sabi ni Bebelhang. Sabi niya, Direk, naubos ko na lahat ng episodes mo. Salamat, Bebelhang! Parang bebe na maanghang, sorry. Okay, anyway, sabi mo, naubos mo na nga. Alam mo ba na may YouTube live videos? Mga 5 ata yun. 5 pa, hindi ko maalala. Hindi mo makikita yun sa normal videos na tab ng YouTube. Baka gusto mo rin panoorin yun. Siguro lagpas 10 hours yun. Kung ikaw ay bored at walang magawa. Ilalagay ko yung link ng mga live videos sa show notes. Pwede mong click yun, makikita mo yung playlist ng live videos. At para sa last comment natin, galing kay Emil. Teaser ng episode 174, ang kapangyarihan ng dasal. Sabi ni Emil, I've never been very religious, but I do believe in the power of prayer, especially when you pray for others. Hi Emil, oo nga, parang yan rin nakikita ko na consistent sa mga stories ng ibang experiencer. Ito, honest question, this is not to shade people who have no belief. Diyan ako napapaisip minsan, ano kaya yung dinadasal o yung magiging reaction ng mga atheist na walang paniwala sa religion pag meron sila na experience na unexplainable. I'm just being curious. This is an honest question. If merong atheists na nakikinig, baka gusto nyo share. Ano yung ginagawa nyo? Kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga tao sa podcast, paano reaction nyo kung ganun nga? If you are put in a spot where you have to do some kind of prayer or for protection, hindi ko alam. Anong ginagawa nyo? Curious lang. Iwan natin ang comment section, syempre. Tapos tayo dyan. If you have thoughts on the episodes, I would encourage you to comment and leave word sa Spotify, YouTube, or Facebook. Para nandam kayo. Kumbaga, paggalawin niyo yung baso. para naman alam ko may mga taong nakikinig. Salamat sa mga nag-comment. Syempre, bago tayo magtapos, di natin makakalimutan magpasalamat sa ating Paranormal Patreons and Coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, Oy Osiana, KB, Arian, Justin, Introvert, JM, Biker Mama, Janelle, Kim, Leia, Laura, Bea, and J3. Thank you for our Patreon peeps and coffee supporters. If you want to support the podcast in other ways, pwede rin naman. You can share the podcast that got you hooked. Diba? Kung ano yung unang podcast na napakinggan mo na naisip mo, uy, parang gusto ko mag-subscribe dito. So, baka gusto mo share yun. If you want to support the podcast via Patreon, you get certain perks when you do. Some people get early access. Some people get shoutouts. Some people get to join in on calls.
So, minsan ganon. Again, just to give perks to people who support. You can check out the links in the show notes. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Like I always say, if you have the time, I would appreciate it if you can rate or review the show on your preferred podcast platform. All these little steps, they help the podcast grow. So thank you again to everyone. Thank you to the people who have shared their stories, to the people who listen, and to the spirits who guide us. Please stay safe.